Alam mo kapatid, nakita ko lang 'to sa TikTok at sa mga hindi nakakaalam ay isa sa mga advokasya ko nung araw, bago naman ako mabuwisit sa politika, mental health, 'no. Ah, Nakita ko 'to, ang sabi nito ni Dr. Climangguro, bagay na nakakasira sa mental health 'pag lahat ng tao sa bahay nag-a-adjust palagi sa mood nung isang family member. Run. Sa observation ko kasi at saka sa mga nabasa ko, kapag ang lahat ng tao nag-a-adjust sa ugali ng isang family member nila, usually yung family member na yon narcissist. Usually, yun ang bumubuhay sa kanila. Now, I'm not telling everyone to be ingrato. Although pag kasi nababanggit yung ganito, nagmumukha na tayong ungrateful, nagmumukha tayong ingrato. Kaya lang kasi, when you talk about mental health, the best way talaga na magagawa mo kung makakalayo ka, lumayo ka dun. Kaya lang, ang hirap, no? Family mo yun, no? Mahal mo lahat ng tao kaso may isang... Normally kasi ganito yan, eh. Yung taong ganun, nakakasira siya ng buhay. Kasi sinisira niya yung mechanics ng family. See, that's the problem. At normally, yung taong yun, hindi mo na mababago. Tatanda silang ganun. But, as a consequence kasi, yung mga nakakasama na nakakapiling nun, they have similar traits. Nagiging mga narcissist din, pathological liars, pero sa kabilang banda, weaker version of the narcissist. Weaker sa lahat halos ng aspeto ng buhay. Incapable people as a result of that narcissistic abuse. Diba? So, napakahirap nito kapag family member mo kasi tali ka sa pag-iisip. You're torn. Dapat ba akong maging grateful, magpasalamat? Kasi yun ang tama. Lalo na kung yun ang bumubuhay sa'yo, you should be grateful. But, ano yung naging epekto niya sa pag-iisip mo? Sometimes, people are not strong enough para makayanan nila yon at manatili lang sila sa state of perpetual gratefulness. Mahirap yun. Minsan, niloloko mo na yung sarili mo. So, ako, ang suggestion ko, tanggapin mo yung flow, tignan mo, ay, ganito na to. Try mong dumistansya. And still, try to remain grateful sa Diyos at saka sa kung ano man nakuha mo sa Kanya. This is very hard, ha? Yung iba sinasabi, run. Lumayo ka doon. Paano kung tatay mo yun? Paano kung nanay mo yun? At masamang maging walang utang na loob na tao. Masama sa Diyos. Kaya lang, ang hirap. So, I think siguro itrato siyang test. Itrato mo siyang pagsubok sa buhay mo na kailangan mong lagpasan. Torture, yes. Torture. Pero sa lahat kasi nangingibabaw yung Biblia, eh. Honor your family. Yung iba, nagiging OFW, nakakalayo sila sa ganun. Yung iba, nag-aasawa, nakakalayo sila sa ganun. Marami, hindi nakakalayo sa ganun. Na ipapasa rin nila sa anak nila. So, siguro consciousness na nasa pagsubok ka. And you still have to remain grateful sa Diyos at saka sa pamilya mo without losing yourself. Mahirap na pagsubok to. Walang clear-cut na sa kasagutan kapag ka may narcissist sa pamilya mo. Kadalasan yan kasi yung bumubuhay. Kadalasan yan magulang o lolo't lola or kadalasan ganun. Shot caller. Hindi ka naman pwede mag-narcissist kapag ka ikaw ay wala kang pera. Paano iikot sa yung mundo? So, pero marami rin. Mga victims, naku, ang dami ko nakita. Naku, Diyos ko, mahirap.
Pinagdarasal yan sa Diyos. Pinagdarasal.